close kami sa family. I remember I grew up with my other brother. Halos every week nag-shopping kami sa Isitan Cubao. Ito ang huling masayang alaala ni Christy na buo ang pamilya kasama ang kanyang ama na OFW. Alam mo ba, napakakati mo kahit matanda ka na. Ano ba? Ang aga-aga! Nagkaroon ng lamat sa relasyon ng pamilya mula nang magkaroon ng ibang babae ang ama ni Christy sa loob ng 1 taong pagtatrabaho sa Taiwan. Dito na napadalas ang pagtatalo ng kanyang mga magulang. Yung mama ko kasi may pagkataklesa rin eh. So talagang nagger siya. Dahil naaway sila ng away palagi. Parang naisip ko na ayoko ng ganun. Na baka mas mabuti nga na lumayo na lang si Papa para walang ganito. Bumalik sa ibang bansa yung Papa ko. So nagpunta siya sa Saudi Arabia. Tuluyang naghiwalay ang mga magulang ni Christy. Di nagtagal, nagkaroon na rin ng ibang karelasyon ang kanyang ina. Gumanti siya. She had multiple boyfriends din. Actually, yung mga mas bata sa kanya, nakakarelasyon niya. Kaya pala kami iniiwanan ng pera nung mama ko, pambiling pagkain. Yung pala, kasama niya yung lalaki. Nung nalaman din ng mga kapatid ko na may kinakasama yung mama ko, pinabarangay nila yung mama ko eh. You know, kapag ganun ang senaryo, the husband is fooling around and there's no intention of saying sorry because you want to leave. So, ang reaction ng kabila is revenge. Totoo yan, Peter, kasi actually may kaibigan ako ganyan. Gusto niyang mangaliwa din. Sabi ko, naku, pag ginawa mo yan, baka hindi na bumalik sa'yo si Mister. That's right. Baka ang intention talaga ni Mrs. ay wala na kasi. Hindi na babalik si Mister. Kaya she's already moving on with her life. Unfortunately, the children are witnessing this. And you know, they feel the brokenness of, first of all, the relationship of their parents. Tapos, pati sila, syempre, dahil naghahanap pa ng ibang pagmamahal yung mga magulang nila, sila napapabayaan. And that's not gonna bring about the security that the children need. You know, without the love and care of parents and a strong support system from relatives, friends, and the church community, the children whose parents separated are likely to go astray. Childhood and adolescence are critical stages of development that require parental love, guidance, and support. Di ba, Peter, nakakalungkot na one-third of today's Filipino youth has to navigate the challenges of growing up without the presence of both biological parents. Yan po yung naranasan ni Christy. And by the way, Peter, no, makakasama po natin si Christy from Ohio, USA. Hello, Christy. Magandang gabi sa'yo. Welcome to the show. Hello, welcome. Hi, Christy. Thank you very much at napaunlakan mo kami na makasama ka namin ngayon in spite of the 12-hour difference between the Philippines and Ohio. Welcome to the show, Christy. Thank you po. Christy, sabi mo sa kwento mo, noong 3rd grade ka pa lang, nung unang umalis ang tatay mo para mag-work sa Taiwan at nagkaroon siya ng affair doon. At pagkalipas lamang ng 1 taon, ay umalis uli siya patungo naman sa Saudi. Alam mo bang hindi na siya babalik sa inyo ng mga panahong iyon? Ano yung naramdaman mo? Actually, during that time po, hindi ko po naramdaman na hindi na siya babalik. Pero I remember po nung umalis po siya ulit, there were times na almost every day umiiyak po ako sa school kasi namimiss ko yung papa ko. And then nare-reminisce ko yung mga time na okay kami as family. Kasi before naman po mag-abroad yung papa ko, okay kami, masaya kami, lagi kaming may outing, nag-shopping kami, and then very close talaga yung parents ko. But after nga po mag-abroad nung papa ko, doon na nagsimula yung infidelity and then yung mga away nila ng parents ko. And then after a few months po na bumalik siya sa abroad. So parang natanggap ko na rin po na baka matagal na siyang hindi umuwi or baka hindi na rin po siya bumalik. And then during that time, nagiging mature na rin po yung pag-iisip ko and naisip ko po na my dad was working outside the Philippines to also provide for us. So even though hindi ko po siya kasama, nagpapadala po siya ng allowance sa sister ko para po sa pag-aaral naming magkapatid.
Oo, alam ko na nauunawaan ng mga pamilya na naiwan, no, na kailangan mag-abroad para magtrabaho. Pero Christy, nauwi naman si Daddy sa sa pagkakaroon ng ibang girlfriend. Anong naramdaman ninyo? Tapos hindi lamang si Daddy, pati pala si Mommy sumunod. Opo, totoo po yan. I think one of the reasons din po na merong revenge sa side ng mama ko is because walang admittance sa part ng papa ko nung nahuli siya ng mama ko. So, wala pong sorry, walang admittance nung ginawa niyang pagkakamali, puro denial. So, parang hindi rin po na-receive nung mama ko yung acceptance na yun na hindi inamin ng papa ko. Kaya, gumanti po siya. And then, nung gumanti po yung mama ko, mas lalong naging magulo po yung takbo ng buhay namin during that time. And yung dalawa ko po kasing kapatid during that time na mas matanda sa akin, meron na po silang sariling family. And then, dalawa na lang po kami nung kuya ko na mas bata yung natira. So, kami po nung dalawa nung kuya ko na magkasama. And marami pong nangyari sa buhay namin. And even yung brother ko actually, he was heavily affected by what happened. And mabuti na lang po na as much as na kahit papaano, nabigyan din po kami ng guidance ng mga kapatid ko na may asawa na rin. And they protected us. Pero ang balita ko, dahil siguro sa kaguluhan ninyo, pinabarangay daw ang inyong mother. Ano ba yung mga pangyayari noon? Yes po, during that time sobrang nakakahiya po talaga kasi nalalaman ng mga kapitbahay. So yung dalawa ko pong kapatid na may asawa na, pumunta po sila dun sa bahay namin kung saan kami nakatira during that time. And then pinabarangay po nila yung mama ko kasi nalaman po nila na may lalaki. And during that time po, yung lalaki ng mama ko, sinasabi po ng mama ko sa amin na driver lang daw po na yun. Yung po pala, lalaki na niya. And then may mga times na umaalis yung mama ko and then iniiwanan na lang niya kami ng pambili ng pagkain. And then kami po nung kapatid ko, mga 2 days, kami lang dalawa. So parang nagtataka kami na nasan kaya si mama? And then yun, nasasabi rin po namin sa mga kapatid namin na mas matanda sa amin. And then yun nga po, nagkaroon na sila ng suspecha na baka they were living in together, kaya laging wala yung mama ko. So pinabarangay po yung mama ko and then after po nun, lalo nang gumulo. So, Christy, anong nangyari sa nanay nyo after nyo siyang ipa-barangay? Pero bago mo sagutin yan, we'll pause for a short break. Kalahating taon na ang lumipas. Ang mga imposible ay naging posible dahil sa inyong tulong. Nakapaghatid tayo ng serbisyong medikal sa Zambales, Laguna, Cavite, Bulacan, Albay, Ilocos Norte at Negros Occidental. Nakapamahagi ng pangrehabilitasyon sa mga nasalanta ng bagyo sa Quezon. Nakapagbigay ng supplies at training pangkabuhayan sa mga mananahi sa Marawi dahil sa inyong walang humpay na suporta sa Operation Blessing. Maraming salamat. Samahan niyo kami sa mga susunod pang misyon. To donate, visit operationblessing.ph. We are back on the 700 Club Asia and we still have with us Christy from Ohio, USA. Bago tayo mag-break, tinanong ko si Christy kung anong nangyari sa nanay nyo after nyo siyang ipa-barangay. Ang nangyari po, nag-away-away po na yung mama ko at saka yung mga kapatid ko na mas matanda sa amin. So, dahil nga po nagkaaway-away sila, and because gusto kaming protektahan nung mga kapatid ko, kinuha po kami ng mga kapatid ko, kaming dalawa po nung kuya ko, and then doon na po kami nagsimulang tumira sa sister ko. So from grade 6 until second year high school, nakatira po kami doon sa kapatid kong babae. Kasi nga po ayaw nila na may kinakasama yung mama ko, tapos ako po bata, tapos babae. So ayaw nila na baka mayroong mangyari sa akin. And ayaw din po nila na parang ma-influensyan din po kami nung pagkakamaling ginawa nung mama ko. And so during that time po, lagi nag-aaway yung mga kapatid ko and then yung mama ko. And then dahil nga po nagpapadala ng allowance yung papa ko sa amin, sinasabi ng mama ko na, kaya lang naman nandyan sa inyo yung kapatid nyo dahil kinukuha nyo yung allowance na binibigay nung papa
papa nyo para sa kapatid nyo. So magulo po talaga siya. Parang almost every year po nagpapalit siya ng boyfriend, and then to the point na kahit bata, nagiging boyfriend niya, mga kasing edad lang po ng kuya ko. So parang yung mga kapatid ko po noon, including me, parang hiyang-hiya po kami sa ginagawa ng mama ko. I just wanted to ask lang, from that time, so you don't see each other anymore with your mom? Pupunta po kami sa bahay ng mama ko, siguro po twice a month. Oh, okay. Okay. They were still in contact. Yes, naman. So nung panahong ito, Christy, dahil nawi-witness mo, nalalaman mo kung ano yung pinagagawa ng mama mo, ano yung nararamdaman mo? Ano yung nangyayari sa buhay mo noon? Malungkot po. I felt alone kasi kahit na nakatira kami sa sister ko noon, hindi ko po naramdaman na talagang merong nag-guide sa akin na parents. So during that time po, I was longing for somebody kasi nga po yung mga kapatid ko, meron na silang sariling pamilya, and so I felt na parang saling ket-ket na lang kami nung kapatid ko, na parang we did not belong sa family nila. So I felt lonely and naghahanap na ako ng somebody na magmamahal sa akin. So during that time, I thought na baka it's time for me to find somebody who will give me attention and love me the way how I wanted to be loved. Okay. That's the future that you're planning. Yan ang malalaman natin sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Pero panoorin muna natin to. Yung kasing infidelity o pagtataksil, hindi lang ang napagtaksilan yung asawa, kundi yung buong pamilya, lalo na yung mga anak. So, una, magkakaroon siya ng resentment o galit doon sa cheating parent. And then, so much sympathy naman o awa doon sa na-betray na parent. Another possible effect would be health problems. Akala natin emotional lang, pero meron ding health problems. Kasi stress yun eh. Mapapansin merong bedwetting, nightmares, mapapansin yan, lalo na pagbata pa. And this stressful event could also cause behavioral problems from the child. And then, sa mga medyo high school, mga ganyan, magkakaroon ng acting out, risk-taking behavior na talaga. And that is somehow to release the anger na meron siya. Aside from that, magkakaroon ng low self-esteem ang bata. Kasi imagine, kung talagang naramdaman ng bata na niloko yung mother niya o yung father niya, ang tendency kasi, parang part of him, ibiblame niya yung sarili niya na baka dahil sa kanya, kaya nagluloko yung isang parent. Pag lumaki na itong bata na to, it's either magkakaroon siya ng magandang effect like, hindi ko gagawin yung ginawa ng parent ko kasi ayoko masira ang pamilyang bubuuhin ko. Pero sa kabilang banda, pwede siyang mag-overcompensate, mag-overcommitment. Kahit nakawawang-kawawa na siya doon sa relationship, I will stick to it kasi ayokong mangyari yung nangyari sa parents ko dati. So kahit na binubugbog na yan ng asawa, ay dito muna kasi mahal ko yung asawa ko. I will keep this because I don't want my children to suffer. Pwede rin namang magkaroon ng undercommitment. Yung marami na siyang multiple partners pero hindi siya nagko-commit kasi ayaw niyang maranasan na ulitin yung abandonment and rejection na naranasan niya sa parents niya. Actually, that's asking too much from kids na, dapat ganito yung gagawin nyo. Lalo na pag batang-bata pa, ha? Kasi supposed to be, ang pagpapalaki ng magulang, dapat maramdaman ng bata, secured siya. So, pag kailan ka nagiging secured bilang bata, kung yung nagbabantay sa'yo, ideally the mother, and then the father, of course, should be there. Dapat sana, alam ng bata o nararamdaman ng bata na lahat ng pangangailangan niya ay maipoprovide sa oras na kailangan niya. Isa pa, dapat din, nabibigyan din ng time yung bata na mag-isa kapag kailangan niya mag-isa. Yun yung secured na relationship. Bunso si Christy sa 4 na magkakapatid. Sa kawalan ng mga magulang na gagabay, pansamantala siyang nanatili sa bahay ng pangalawa niyang kapatid at malayang gumimik kasama ang barkada.
Sa edad na 14, nakaranas na si Christy ng sex sa kanyang first boyfriend. Siguro loneliness and feeling ko during that time, normal siya. Na pag high school ka na dapat may boyfriend ka na. Kasi pag wala kang kasama parang masasabihan ka na, walang boyfriend, wala nagkakagusto sa kanya. Pero dahil sa third party, natapos ang kanilang relasyon. Gumuho ang mundo ni Christy kaya tumigil siya sa pag-aaral ng 2 taon sa high school. Doon na rin siya nalulong sa alak. Bagamat ganito ang buhay ni Christy, naipagpatuloy niya ang pag-aaral sa kolehiyo nang maipasa ang isang acceleration test. Ngunit nagpatuloy pa rin ang kanyang pagbubulakbol hanggang sa edad na 17, naisipan na niyang magtrabaho sa isang massage parlor. Nakita ko yung ad nila sa newspaper. Gusto ko maging independent, gusto ko na kumita ng pera, and wala pa akong kamuwang-muwang sa mundo noon. So, if mas marami akong pera, mas malilibro ko mga friends ko, baka araw-araw na kami gumimik. So, sa Makati ako pumunta, dun ako in-interview, and then natanggap ako. And then, for the first few weeks na nagkatrabaho ako as a massage therapist, trinain nila ako, tinuruan nila ako kung paano yung proper way ng pag-massage, ganyan. And then, after a few months, nagtataka ako kasi ang daming pera ng mga kasama ko. Yan dapat pinalagi niya ni Betchay. Andito naman kita dito. Parang hindi na dami pera niyan. May ginagawang extra service. Extra service? Oo, girl. Marami ng suki yan dito. At malaki daw ang bigayan. Parang may nagsabi din dun sa 2 kong kasama na baguhan lang din na ganun pala yung ginagawa nila. So, syempre kaming 3, gusto nga namin kumita ng malaking pera. So, ginagawa na rin namin na, alam mo yun, hindi lang masahe ng katawan yung gagawin mo, kundi yung other parts din ng kliyente. And so, I stay there for maybe 2 years. Napagod din ako. Hindi ako umalis dahil ayoko na sa ginagawa ko. Alam kong mali yung ganong klaseng trabaho. Kasi I didn't know any better talaga during that time. Gusto ko lang maging masaya, magawa yung mga gusto ko, and kumita ng pera. Pero umalis ako kasi napagod ako. Kasi sa loob ng isang araw, di ba, parang 5 or 8 people yung mamasahihin mo, nakakapagod talaga, very physical. Di nagtagal, isang panibagong lalaki ang dumating sa buhay ni Christy. Nagbabanda siya, vocalist siya ng banda. And then hanggang sa na-fall in love na ako. Kasi I got the attention from him. So like kami magkausap hanggang madaling araw. Nagpatuloy ang pagkakaibigan ng dalawa hanggang sa magkamabutihan sila ng loob. Ngunit may hindi pa nalalaman si Christy. You can really see from Christy that she was craving for attention, but looking for it in the wrong places. That's right, Ganun yata talaga, Peter, lalo na kung absentee father. Parang may hinahanap na pagmamahal, actually, ng ama. But sometimes it's being turned to the wrong places and the wrong people, Hello, Christy! Ayan, napakinggan namin yung kwento mo. Kumita ka nga ng malaki, pero naging masaya ka naman ba sa ginagawa mo noon? May times po na masaya, may times na hindi. And the reason po is because parang yung happiness po during that time is very fleeting lang. Parang masaya ka today pero tomorrow gagawa ka na naman ng something na alam mong hindi maganda. I also felt na I was a slave to the situation. And even yung boss and yung mga kasama ko during that time, hindi pa uso yung word na toxic during that time, but somehow they were being like that. So I wanted to get out of that situation. And so umalis na lang po ako basta-basta. Hindi na ako nagpaalam sa boss ko. And then nag-apply na ako ng ibang work. Okay, so Christy, paano mo napagsabayan yung work mo and yung pag-aaral mo? How did you balance it? So yung work ko po during that time is during nighttime. So I was able to go to school po during daytime. But even during that time po, I did not go to school because I understood the importance of education. Parang pumupunta lang po ako sa school for the sake of masabi na nag-aaral siya. May mapatutunguhan siya sa buhay. 'Di ba kasi education is very important sa ating mga Pinoy, 'di ba? Pero I rarely went to classes. I cut classes, and dahil nga po nagwo-work na ako during that time,
binabayaran ko yung mga classmates ko to do my assignments and project for me. And so, dahil nga po pumapayag sila, nakakapasa naman po ako. And then, kapag nasa school naman po ako, pinapakita ko rin po sa teacher ko na bibo din ako. So that, kapag wala ako sa school, alam ng teacher ko na kahit wala naman si Christy sa school, alam naman niya yung ginagawa niya. So during that time po kasi, I considered myself na madiscarding tao, and I didn't want to go to school because ayoko ng traditional education. I'm the type of person na kapag may mabilis na paraan, doon ako pupunta. Kaya nga po siguro nung nalaman ko na pwedeng mag-extra service doon sa massage parlor na pinagkatrabahuhan ko, kumagat din po ako kasi parang nakita ko na, okay, bakit kailangan kong magmasahe ng maraming tao kung 2 tao lang ang pwede kong masahihin, pwede na akong kumita ng malaki. Dumako naman tayo doon sa bago mong nakilalang lalaki. Ano yung nakita mo sa kanya na nagustuhan mo agad? To be honest po, hindi ko rin po alam. During that time, wala po akong standards. And dahil nga po nagbabanda siya, iba po yung charisma niya eh. Siguro that's one of the things na nagustuhan ko sa kanya. Pero overall, looking back, wala po. Parang ang gusto ko lang talaga is yung attention na nakukuha ko from him. Yun po yung una kong nagustuhan sa kanya, the attention that he was giving to me. Ayun din, yung attention, yung craving for that, no? Matakpuan na kaya ni Christy ang pagmamahal na naipagkait sa kanya ng mga magulang. Abangan niyo po yan dahil si Christy ay magbabalik. Makakasama natin siya muli bukas. Thank you, Christy. We'll be right back. Kailangan mo ba ng miracle? Si nanay daw po ay 50-50 na. Lord, si nanay, pagalingin niyo po. Talagang malaking himala, malakas na, walang diferensya. Kaya, miracles, imayin mo na. Noorin simula August 12, 12 midnight, live sa GMA. Mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos ang pangangalunya at kamatayan ang kaparusahang naghihintay sa mga nagkasala. Ang sabi sa Leviticus 20 verse 10, ang lalaking mangangalunya sa asawa ng iba ay dapat patayin. Gayon din ang babae. But adultery is not an unforgivable sin. Remember the story of the adulterous woman in John chapter 8 verses 2 to 11? The Pharisees brought her to Jesus to be condemned and stoned to death. But after Jesus prompted the accusers to consider their own lives, all of them dropped their stones and walked away, knowing they too deserved the same punishment. Instead of condemning us for the sins we have committed, Jesus, our loving Savior, will stoop down into our lives to offer mercy and forgiveness. Any sin that we commit can be forgiven by God when we repent and come to Christ in faith. Kung kayo po ay nasa ganitong sitwasyon at gusto ninyong makalaya na, lumapit lamang po kayo kay Jesus. Iiyak ninyo ang inyong pinagdaraanan. Isuko ninyo ang lahat. Isuko ninyo ang inyong buhay sa Kanya. Kung gusto po ninyong gawin yan, sumunod lamang po kayo sa simpleng dasal na ito. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, sukdulan po akong makasalanan. Lahat na yata ng kasalanan ay nagawa ko na. Nandun na ako'y nagnakaw, nandun na ako'y nagsinungaling, nandun na ako'y nandaya, nandun na ako'y nangalunya. Patawarin po ninyo ako, Panginoon, dahil hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Napag-alaman ko po na si Jesus, na bugtong na anak ng Diyos, ay ipinadala dito sa mundo upang siya ay mamatay para sa aming mga kasalanan. At makalipas ang 3 araw siya ay nabuhay na muli at patuloy na nabubuhay ngayon. At dahil dito ay napagbayaran na po, napagbayaran ng dugo ng Panginoong Diyos at ng kanyang buhay ang amin pong mga kasalanan, maging ang kamatayan at anumang sakit. Maraming pong salamat, Panginoon. Tinatanggap ko po ang sakripisyo ni Jesus. Tinatanggap ko po ang buhay na kasama po
ng pagiging Panginoon at tagapagligtas ni Jesus ng aking buhay. Maraming salamat po sa inyong kapatawaran. Maraming salamat po sa pag-asang ibinibigay ninyo sa amin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. For those watching right now and meron kayong mga ibang challenges, perhaps some of you are battling an illness, the Word of God says in the book of Hebrews chapter 4 that we can come to His throne of grace boldly, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. We can hold on to that promise and come to the Lord right now. Heavenly Father, in the name of Jesus, we just pray for all those watching this very moment, those facing different types of challenges, problems, trials, or they're in the middle of a sickness that they're battling. Lord, you said in the book of Isaiah chapter 53 that you bore the stripes on your back for our healing today. By your wounds, we are healed. And we declare that word that is true this very moment unto you, and say, in Jesus' name, be healed. In Jesus' name, be made whole. Kingdom of God now come. Will of God be done in your life and in your body now. You are set free from that disease in the name of Jesus. The Lord is healing someone from brain tumor this very moment. Receive that, kapatid, in Jesus' name. The Lord is touching someone with kidney failure on your left kidney. The Lord is restoring your kidneys now. Receive that in Jesus' name. The Lord is causing someone who's got abdominal pain. I don't know where that pain is coming from or what is causing it, but the Lord is releasing His healing touch on you, and you're just feeling that pain getting less and less and less. Give Him thanks, kapatid. You are being healed. The Lord is healing someone right now na swollen ang right knee mo. Receive your healing in the name of Jesus. Yes, Hallelujah. Peter, there's someone who's undergoing brain surgery right now, and the family is so concerned for her. But God said, I will heal her and I will restore her wholeness. I will restore her in the name of Jesus. Do not fear, because I am with her. There's also a woman who suffered from breast cancer, and this has metastasized into the lungs, and she fears that she will go, but God said, I can heal even lung cancer. So just believe and receive your healing now in the name of Jesus. Amen. Thank you, Lord. Mga kapatid, kung kayo po ay sumunod sa aming dasal at tinanggap po ninyo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay, the transforming power of God's love is yours. Maisa sa pamuhay na ninyo ang sinasabing ito ni Apollo o Apostol Pablo. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. God clearly condemns adultery. He says in the book of Exodus chapter 20 verse 14, do not commit adultery. It violates the commitment made in marriage, and that is to be faithful to one another. All sexual activities outside of marriage are a sin against God. The Bible says marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Hebrews 13:4. No sin is beyond God's forgiveness. He is all too willing to forgive us when we come to Him. We must leave our burdens of guilt and shame at the foot of the cross. We can no longer change our past, but we can change our future as we walk with God. Bukas po sa pagpapatuloy ng ating kwento ay malalaman natin kung matatagpuan na ni Christy ang hinahanap na pagmamahal na ipagkait sa kanya ng mga magulang. Abangan niyo yan. Thank you all for watching. If you want to see more inspiring stories that will give you hope and gain a positive, godly perspective on different challenges in life, partner with us. Call the number on your screen or scan the QR code. God bless you more and more. Shalom, shalom.
Ngayong Martes, Kahapon napanood natin sa kwento ni Christy na nagkaroon siya ng boyfriend sa edad na 14. Pero kalaunay nagkahiwalay din sila. Sa pagdaan ng panahon, muling umibig si Christy. Siya na kaya ang the one? Magiging road to forever na kaya ang kanilang pagsasama? sabay-sabay natin alamin sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Dito lang sa The 700 Club Asia, Martes alas 12 ng gabi sa GMA.